Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Janelle Mactal at samahan niyo akong talakayin ang paunang kabanata ng Noli Me Tangere na nagngangalang Isang Pagtitipon. Bago ang lahat, naganda ako ng isang kasabihan na nais kong inyong unawain. Ito ay hindi lahat ng tao sa isang handaan ay pare-parehas ng pinaniniwalaan. Sa tingin ko, ang kahulugan ng mga salitang ito ay hindi porket kasama mo ang isang tao o kaharap mo siya o sabihin pa natin kaibigan mo siya, ay dapat parehas kayo ng opinion pagdating sa mga bagay-bagay. Ngayon gusto ko naman malaman kung ano ang tingin niyong kahulugan ng mga salitang ito. Maaring isulat ito sa isang malinis na longpad. Kasama sa longpad na iyon, pakisagutan ang isang maikling kasanayan na ito. Hanapin sa hanay A ang kasing kahulugan ng mga salita sa hanay B. Halimbawa, ang salitang magaslaw. Ano ang kasing kahulugan ng salitang magaslaw? Magdako na tayo sa pinaka-importanting parte ng ating lesson. Isasalaysay ko sa inyo ang mga kaganapan na nangyari noong Kabanata 1, ang pagtitipon. Makinig kayo na mabuti at mag-take down notes. Isang pagtitipon ang inihanda ni Don Santiago sa kanyang bahay na nasa tabi ng isang ilog ng binundok sa daang Anluwage. Siya ay kilala sa bansag na Kapitan Tiago. Kilala siya bilang isang maginoo at bukas ang palad sa pagtulong sa kapwa. Halos na puno ng tao ang kabahayan at magkakasama sa isang lamesa sina Padre Sibayla, Padre Damaso, isang nakapaisano at isang kawal. Kaaalis ko pa lamang sa bayang San Diego pagkatapos ng 20 taong panunungkulan at nung umalis ako, sinong nagatid sa akin? Ilang matatandang babae at ilang hermano tersero. Wika ni Padre Damaso. Wika naman ng isang nakapaisano, wala itong kinalaman sa desestanko ng tabako na sadyang ikinagulat ni Padre Damaso. Hindi nyo ba nalalamang mali ang ginagawang pagbabago ng mga ministro? Tugon nito. Naniniwala ba kayo? Tanong naman ng nakapaisano. Gaya ng paniniwala ko sa Ebanghelyo, ang mga Indio ay mapagpabaya. Tugon nito. Ito na may hindi pinagsaayunan ng nakapaisano. Ngunit ibinatid ni Padre Damaso na si Ginoong Laruha ang makakapagpatunay na mangmang ang mga Indio. Yan ang totoo. Wala nang hihigit pa sa mga Indio pagdating sa kamangmangan at pagkawalang utang na loob, wika ni Ginoong Laruha. Nabago ang usapan nang tanungin ni Padre Sibayla si Padre Damaso kung hindi ba ito nasiyahan sa 20 taong pananatili sa bayan ng San Diego. Hindi, kung walang kalayaan na magkura ay mapapahamak ang bayan. Sagot naman ni Padre Damaso. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong nila. Yan ang sanhi ng kapahamakan, ang mga ereheng kaaway ng Diyos ay pinanigan ng pamahalaan. Wika ni Padre Damaso. Ang teniente na may muling nagtanong at hinarap siya na Padre Damaso at mariling nagsalita. Kapag ang kuray nagpahukay ng isang bangkay ng isang erehe, kahit na ang hari walang karapatang makialam o magparusa, wika ito ni Padre Damaso. Dapat ninyong malaman na ang general ay kinatawan ng hari. Bawiin ninyo ang inyong sinabi, kung hindi ay bukas na bukas di malalaman niya ng general. Pagtatangka ng teniente. Ito ang naging sanhi ng pagkakainitan ni Teniente at Padre Damaso, kaya na may namagitan si Padre Sibayla sa dalawang ito. Ngunit muling nagsalita ang teniente. Sabi nito ay, siya nga'y hindi nangungumpisal. Isang kasinungalingan ang sabihin niyang siya ay matapat sa kanyang tungkulin. Ipinabugbog ni Padre Damaso ang kuwaduhutor at ipinahuhukay ang bangkay upang ibaon sa ibang puok. Nang malaman ito ng general ay nilipat si Padre Damaso sa isang bayan. Pagtapos nito'y lumayo na ang teniente kaya unti-unti nang nagbalik ang katiwasayan sa bulwagan. Dumating na ang ilang pang panauhin gaya ng mag-asawang sina Dr. De Espadaña at Doña Victorina. Tapos na ako magsalaysay sa mga detalyeng dapat ninyong malaman tungkol sa Kabanata 1 ng Noli Me Tangere. Ngayon subukin naman natin kung ano ang mga natutunan ninyo sa kabanatang ating tinalakay. Gutan ang mga pamprosesong tanong na ito at ilagay sa parehong papel na ginamit ninyo kanina. Una, bakit ginanap ang marangyang handaan?
Pangalawa, saan ginanap ang marangyang handaan? Ito ay magsisilbing pangatlong tanong. Sino ang padreng magaslaw kung kumilos? At para sa huling pagsasanay, nais kong lumikha kayo ng isang tulang naglalaman ng isang saknong o stanza ukol sa katangiang mayroon si Padre Damaso. Halimbawa na lang dyan ay, si Padre Damaso, hindi nangingilala ng kahit sino. Kung makapagsalita'y walang preno, dapat ba natin siyang irespeto? Gawin ito sa panibagong papel. Yun lamang, maraming salamat at sana'y marami kayong natutunan.